Sa ngayon, you still need a law despite the provision of the Constitution, the Ombudsman Law, despite ito pong itong ating Code of Conduct. Kailangan nyo pa rin ng batas para nyo isa publiko ang inyong SALN? Magandang tanong po yan, Sir Ed. Kung titingnan po natin ang Code of Conduct, which is Republic Act 6713, dyan po nakaakibat yung requirements ng SALN. Yung problema nga lang po, walang nakalagay po dyan na safeguards and mechanism kung paano po siya ipapublish. That is why I can only speak on the part of the history of the House of Representatives. I can speak on behalf of other offices. But in previous offices, bago pa ako maging kongresista, kasi ako 19th Congress and 20th Congress lang po ako. Prior to my term as congressman, nagkaroon tayo ng compliance committee na pinapayagan ang mas kasino man magkaroon ng access sa SALN. Kaso lang yung naging problema po doon, masyadong stringent po ang naging requirements. Dahil Congressman, opo, with all due respect, Congressman, technically, it's in the provision of the Constitution, public office is public trust, and Article 6. Tama po. And then ito pong ating ethical standards. Kung gugustuhin nyo, madali. So ikaw, tanungin kita personal, ikaw ba mismo gusto mo nang pwede ba naming makuha ang SALN mo at mailantad natin sa publiko? Yung detalyado hindi po yung mismong, kumbaga yung mismong SALN, pwede ho ba bilang Committee on Ethics Chairman as an example? Siguro po, Sir Ted, ganito na lang, bilang Committee on Ethics Chairman, on my part, I'm willing to give a copy of my SALN. But like I said, meron tayong constitutional provision dyan. Tama po kayo. And we must remember, yung Constitution, non-self-executing yan. Kung gusto po natin ng tunay na reforma, may mga members po tayo sa House na nagpass ng SALN. Mag-a-apply pa ako kanino para makakuha ng SALN mo, sir? Hindi niyo po kailangan mag-apply kasi nga, like I said, Sir Ted, wala po tayong existing rules at ang existing nating batas, siya mismo ay walang mekanismo. Kaya po marami po tayong mababatas na nananawagan na amyendahan at pagandahin ang ating SALN laws. Bakit kailangan pa ng batas, Congressman? Nung una wala namang hinihinging ganyan. Dati-rati nga po public yan before 2019, I understand. Ano ho yan madaling kunin yan Nakakakuha ka kaagad. Yung actual mismo na fina-file ng bawat mambabatas. Ngayon lang po naging mahirap yan So, hindi ba, sir, yes. Napakasimple yung usapan dito. Kung gugustuhin mo, wala nang hihingin pa kung ano-anong mga request. Di ba, kung talagang gusto mo maging transparent, eto yung SALN ko, tapos, di ba? Ano pa itong diskusyon na to? Tama, Sir Ted. Like I said, yung pagbigay ng SALN ngayon, voluntary po siya on the part of the representative. Dahil meron tayong 6713, wala po siyang mga mekanismo. Totoo lang, Sir Ted, inaral ko rin po yung kasaysayan ng SALN. Kaya alam ko ang SALN na compliance review. Naging mahirap siya nung natapos ang corona trial. Yun po ang exact time na nagkaroon ng mga mahihigpit na guidelines ang mga ibang sangay ng gobyerno. Actually, the SALN compliance rules of the previous Congresses na sinasabi kong napakahirap dahil kailangan ng majority, it was actually patterned after the SALN compliance of the judiciary. So it's actually it's not a super recent development. That is why reforms are needed, Sir Ted, as of the moment. At ako po ay nakikisa sa inyong pananawagan na kailangan dapat madali. Kailangan madali. Kaso lang po, Sir Ted, hindi lang siya nag-a-apply sa kongresista. Lahat ng sangay ng gobyerno po ito. Mahirap po kumuha ng SALN. Kaya nga pwede ba? Sige, to abbreviate the discussion, sige po, di ba? So, kung ano man po, reforma, etc., kayo na Committee on Ethics Chairman, kasama ng lahat ng inyong committee members, pwede ba makakuha ang media ng SALN as in, pwede ba namin makuha ang kopya po ng SALN po ninyo? Yung mismong actual na inyong isinumite sa Kongreso? Sir Ted, I cannot speak on behalf of other members. I can only speak on myself and on my end, okay lang sa akin magpakita po ng SALN. Okay. Kaso lang po, napakahalaga po dito, Sir Ted, para lahat ng kongresista, hindi lang kongresista, para lahat ng public officials maging madali ang access sa kanilang SALN, is needed. Kailangan po natin i-amyenda ang 6713. At pakikiisa po ako sa inyo doon, Sir Ted. But on my end, I can voluntarily give it. But on the part of the other congressmen, I can't speak from them. Pero may records po, Sir Ted, historically ang ating mga journalists, na tuwing request nila sa mga particular offices,
may mga nagtatanggap, may mga hindi nagtatanggap. So it's all Sige po. So hihingiin po namin ang inyo pong do you still need the formal letter for that? Sir, I would prefer, Sir Ted. At alam ko po, Sir Ted, hindi lang ako yung nag-iisang willing. Alam ko po, marami po tayong members of Congress. Just answer my question, sir. Please, just answer my question. Do you still need a formal letter for us to get a copy of your SALN? Well, sa akin, Sir Ted, since nag-usap na tayo, then just send nyo lang po sa akin yung email nyo, Sir Ted, at papadala ko po sa inyo. Okay. I will follow suit kasi may mga ibang members tayo sa 20th Congress na nagpadala ng kanilang SALN. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!